is the 11206 AM, a member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa D11206 AM. Panoorin ang live sa IBC 13.3 at naka-live din sa D11206 AM Facebook at YouTube. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita kay Senyor Balita. Bahagi pa rin ng D1 News Hapon Highlight. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Buenas tardes! Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng Martes. At medyo mainit-init pa rin ang kalagayan ng panahon, pero siyempre may kasama ho tayong pagulan, kaya ingat-ingat lang. At siguro nagugulat kayo, bakit ako nandito ngayon? Ito po ang una nating pagtatanghal ngayong araw na ito mula po sa kabila. Nandito po tayo ngayon sa The One IBC 13. Makakasama po ninyo ang inyong abang lingkod hanggang alas 5 ng hapon sa pag-atid namin pa rin sa inyo ng iba't ibang mga, siyempre, mga pangunahin natin mga balita at mga report ang inaasahan natin at pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunahing mga balita at siyempre pa ang ating public service at ilang mga opinyon ngayong araw na ito. At siyempre, ngayon po ay si Senyor Ray Pacheco ay mag-atid ng mga mainit at makabuluhang mga usapang balita, serbisyo at mga opinyon. Habang pwede rin po kaming mapanood sa aming Facebook page, The 1-1206 AM at Digital TV Channel 13.3, at pwede nyo rin po kaming sundan sa aming social media pages, The 1-1206 AM sa Facebook, TikTok at Instagram, at The 1-DOT 1206 AM sa YouTube at The 1-1206 AM at _ sa X. At dito lang yan, dito lang po yan. Saan? At syempre nakalimutan ko yung Facebook page ni Senyor Ray Pacheco, kasama po dyan. At dito lang po yan sa kabuuan ng ating palatuntunan. Balita. At enter na tayo sa ating mga rumerepeke mga balita. Sa mga headlines natin ngayong araw na ito, Pangulong Marcos personal line inspeksyon ng Brigada Eskwela dyan po sa Nabotas. Senator Jinggoy Estrada humarap sa Sandigan Bayan para sa arraignment ng kasong graft. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan haharap sa Sandigan Bayan sa kasong plunder. At siyempre, bahagi pa rin ang ating headlines, Cayetano nanawagan ng pagkakaisa para po sa kasarinlan ng Senado. Ihatid pa rin namin sa kabuuan ng ating pang-Martes na pagtatanghal ng Balita. At tuloy-tuloy na tayo sa mga detalye ng ating mga balita ngayon. At tuloy-tuloy na po tayo. Ayan. At sa mga detalye ng ating mga balita, magandang balita po ito para sa Pilipinas at ganun din sa Vietnam. Formal na pong itinaas ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan sa antas po ng Enhanced Strategic Partnership. Hakbang na nagbubukas ng mas malawak na kooperasyon at pagkakaisa pagkatapos ng 50 taon ng diplomatikong relasyon.
naganap na bilateral meeting kahapon, June 1, 2026, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na palakasin pa ang kanilang relasyon sa pampolitika at pang-ekonomiya. Hindi lang yan, naging sentro din ng dialogue ang pagpapaigting sa seguridad ng pagkain at agrikultura at kapakanan ng mga Vietnamese laban sa transnational cybercrimes. Samantala, naging highlight din sa usapan ang pagpapaigting sa maritime security at ang suporta para po sa edukasyon at turismo at trabaho. Siyempre, importante po yung trabaho talaga. At nainasang lilika ito ng mas maraming oportunidad para bawat mamamayan at bansa. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga detalye ng ating mga pangunahin at tampok ng mga headlines ngayong araw na ito ng Martes, ikalawa ng buwan ng Hunyo. Samantala, ito po, sobrang nakatutuwa dahil kanina ay personal pong ininspeksyon na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinagawang Brigada Eskwela sa Navotas City ngayong araw o June 2, 2026. Unang sinuri ng punong ehekutibo ang 16 na bagong kabit na CCTV camera at ang rehabilitasyon sa paaralan at ganoon din po ng Kapitbahayan Elementary School at para tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral bago po ang inasang pagbubukas ng klase na sa June 8, 2026. Kaya balik eskwela po tayo sa Hunyo 8, araw ng Lunes po yan. At bukod dito, hindi rin pinalagpas ni Pangulong Marcos ang Junior ang pagkakataong basahin sa harap ng grade 1 pupils ang kwentong isinulat ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang Ang Matching at Ang Pagong. At sa huli ay nagpasalamat din siya sa pakikisa sa mga guro, administrator at mga voluntaryo sa pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan. Kaya nga mga senyora, mga senyores, ating pong pakinggan ang ating naging payag ng ating Pangulo. Pero nakakatuwang makita na full blast tayo sa education sector at lahat ng pangangailangan ay kaya bigay ng pamahalaan at binibigay natin, alam naman natin ang pinakamahalaga para sa ating kinabukasan ay ang pagturo at ang pag-training sa ating At yan po ang naging tinig ng ating kagalang-galang na Pangulong Marcos Jr. Tuloy-tuloy tayo. Mayroon na po tayong 15 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ngayong unang pagtatanghal ng Senior Balita dito pa rin sa The One sa ang ating DWAN o ang The One sa IBC 13. Samantala, kaugnay pa rin sa nito nakikisa rin ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa isinagawang Brigada Eskwela at ng Department of Education. Personal nga na nagtungo po si DPWH Secretary Vince Dizon sa Liwen West Elementary School dyan po sa bayan ng Rizal, Kalinga para po makibahagi sa mga aktibidad at bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan at isa sa mga ininspeksyon po ng ating Secretary o ito po si Secretary Dizon ay ang kalagayan ng mga silid-aralan, gusali at iba pang pasilidad para matiyak na ligtas at maayos ito para po sa mga mag-aaral at mga guro. At ganun din, habang patuloy naman ang pagkikipagtulungan ng DPWH sa DepEd para po sa pagsasaayos ng mga paaralan sa buong bansa. At patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa ating pag-atid sa inyo ng mga tuloy-tuloy at mga pangunay mga balita ngayong araw na ito ng Martes, ikalawa ng buwan ng Hunyo dito pa rin sa ating Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Tuloy-tuloy pa rin tayo mga amigos at mga amigas. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga balita natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! Balita! Balita!
Samantala, ito po ang good news natin. May good news po tayo. Okay, good news tayo sa mga taga Maynila. Yung mga taga Maynila po, mga amigos at mga amigas, yung mga senyora ko dyan sa Maynila. Dahil po sa pinasinimulan na po ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pamamahagi ng mga laptop. Wow, ang galing naman ito. May bibigay pong laptop at ano pa, telebisyon sa mga pampublikong paralan sa lungsod po bilang bahagi ng One Laptop, One TV, One Classroom program dito po ninyo napakinggan sa The One. Ayan. At ang grade 1 at sa grade 1 po nasakop ng Distrito 1 hanggang 6 po ito ay nakinabang dito po sa programang ito. At kabilang sa learning equipment ay pinamahagi ay ang 551 Smart TV. Pati na rin po yung mga laptop na malaking tulong sa kanilang pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Ayon po kay Mayor Isko Moreno, ito ang hakbang ng Manila LGU para tiyakin ang kalidad ng edukasyon sa lungsod at matugunan ang pangangailangan ng mga sektor. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa ating mga pangunahing mga balita pa rin dito po sa Senyor Balita sa unang pagtatanghal dito po sa The One ni Senyor Pacheco. Kasama ninyo hanggang alas 5 ng hapon. Magbabalik po kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Trending na naman! Sino ang nag-break? Sino ang nag-viral? Lahat ng likes, shares, at chismis. Kami ang may scoop. Welcome sa The Showbiz Authority. Kasama ang Bida Duo, Fernando de Guzman, aka Miss F, at Joey Austria. Showbiz Authority. Di lang chika. Ito ang totoo. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, 12 noon to 1 p.m. sa D1 1206 a.m. Looking to level up your brand? Advertise with us, where everything you need are rolled into one. All in one. Into one. From news, entertainment, to music, all in the mix. D1 1206 a.m. is your partner in reaching real people with real impact. For inquiries, send us an email at d11206am.ibc@gmail.com or get in touch with us at 027001303. D11206 AM. Get ready to turn your Friday nights all the way up. The Mobile Circuit, hosted by DJ Sting and DJ Dreadnox. 1.5 hours of non-stop party music, all in the mix. Featuring guest DJs live from here and around the world. Now on a new time slot. Every Friday, 9:30 p.m. to 11 p.m. Only on the 11206 a.m. Tuloy-tuloy tayo mga amigos at mga amigas, mga senyora at mga senyorito natin at mga senyores. At sa ating paghati pa rin ang tuloy-tuloy na mga walang humpay na mga balita at report. At siyempre, samahan pa rin ninyo kami sa aming paghati sa inyo ng mga ilang pang mga paalala at mga opinion at ganoon din po at ilang mga ikangay public service natin ngayong araw na ito ng Martes sa unang pagtatanghal ng Senyor Balita. At si Senyor Ray Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso ngayong unang araw namin dito
dito ho sa The One Radio at sa aliw ng ating pong tinatawag na DW. Ito pong aliw, ito pong tinatawag nating IBC 13. Ayan, ang IBC 13. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa pag-atid namin sa inyo ng mga balita. Samantala, nagpahayag po ng pagkalungkot si Senador Ejercito matapos po si JB Ejercito matapos po ang pagkakaaresto ng kanyang kapatid na si Senador Jinggoy Estrada. At ayon po kay Ejercito bilang kapatid at kasamahan sa Senado, hindi po maiwasang malungkot siyempre ang kasalukuyang kinakarap na sitwasyon po ni Senador Estrada. Sa kabila nito, binigyan din ni Ejercito na mahalagang hayaang umusad muna ang proseso ng batas para malaman ang katotohanan at manaig ang hustisya. Pangilan na po ba itong kasong ito na hinarap kay Senador Estrada? Kung natatandaan natin, ito na po ata ang pangatlong kaso na naranasan nabaranasan ulit ng ating senador, sapagkat natatandaan natin merong unang kaso yan dalawang kaso din na pareho din ng magkahabig din ng ganitong kaso. At sa kabila nito, binigyan din po ni Ejercito na mahalagang hayaang umusad ng proseso ng batas para po malaman ang katotohanan at manaig ang hustisya. At ngayon nga, mga senyores, ang ating pakinggan na naging pahayag po ni Senador JB Ejercito. Bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari, siyempre sa kanyang pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan natin umusad ang batas, no? Kailangan malaman ang buong katotohanan at yung manaig ang hustisya. That's the bottom line, no? Mahirap timbangin, pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako'y halal ng taong bayan. Kaya siyempre, kailangan hayaan natin ang batas na umusad. Siyempre, pinagdarasal natin siya na maging matutag para harapin yung akusasyon, harapin yung mga Yan po ang dinig ng ating naging pahayag po ni Senador JB Ejercito. Kaugnay pa rin dito sa kasong kinaharap ni Senador Jinggoy Estrada. Sa pangatlong pagkakataon yan, mga amigos at mga amigas, yung dalawa na nailusot. Kaya susunod dito, alam naman natin kung talagang may kasalanan o wala. Siyempre, hintayin na natin yan kung anong magiging epekto niyan sa magiging desisyon ng husgado habang patuloy na dinidinig ang kasong yan. Meron na po tayong 25 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon dito pa rin sa Palatuntunang Balita! Senyor Balita! At tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-aatid ng mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita o mga headliners ngayong araw na ito ng Martes, ikalawa ng buwan ng Hunyo. At siyempre, sa iba pa nating mga balita, dumating na po sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada para po sa pagbasa ng sakdal at pre-trial ng kasong kanyang kinakaharap ngayong araw na ito ng Martes at June 2, 2026. Haharap po si Estrada sa arraignment kaugnay po ng kasong graft o paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na may kinalaman sa manubalyang mga flood control project. Dumating ang senador sa Sandigan Bayan, suot po ang dilaw na uniforme ng Person Deprived of Liberty o PDL at nakaposas din ito habang mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. 26 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon dito pa rin sa ating pag-atid ng tuloy-tuloy na mga balita dito pa rin sa ating palatuntunang Balita! 27 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon sa patuloy pa rin pag-atid namin ang mga detalye ng ating mga pangunahing mga balita at syempre si Senyor Ray Pacheco pa rin po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso dito pa rin sa The One Radio na kung saan po ay ng IBC 13 na unang-una po ninyong nakasama ngayong araw nito at syempre magsasama-sama po tayo hanggang sa mga susunod na araw simula po Lunes hanggang Biyernes ninyo mga kasama alas 4 hanggang alas 5 ng hapon si Senyor Pacheco. Kaya samahan po ninyo kami sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga balita at sa mga iba pang mga detalye ng ating mga balita
nakarating na rin po sa Digan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos po siyang bumuti ang kanyang kondisyon ng kanyang kalusugan. Matatandaan nang sinugod nga po kahapon sa PNP General Hospital ang dating kalihim ng DPWH at matapos tumaas ang presyon kasunod po ng inisyong warrant of arrest para po sa kasong plunder. At kasalukuyan na itong nasa 2nd Division kung saan po gaganapin ang arraignment at pre-trial dahil po sa pagiging sangkot nito sa maanumalyang flood control projects. Samantala, pagkatapos po ng pagbasa, nakatagdang ikulong ito pong si Bonoan sa New Quezon City Jail ayon po sa Sindigan Bayan 5th Division. Balita! Senyor Balita! 28 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa patuloy pa rin pag-aadi namin sa inyo ng mga detalye ng ating mga balita. Samantalang nanawagan na po si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng Senate Minority Bloc na makiisa sa pagpapakita ng pagkakaisa at paninindigan para po sa kasarinlan ng Senado bilang isang malayang institusyon. Ayon po kay Cayetano, mahalagang mapanatili ang independence ng Senado sa kabila ng mga nagaganap na issue na kinasasangkutan ng ilang miyembro nito. Kasunod nito ay ang hindi pagdalo ng mga miyembro ng Senate Majority Bloc sa sesyon noong Lunes. At samantala, sa kapapasok lang na balita, wala muling sesyon ang Senado. Ngayong hapon, wala na naman At base po sa abiso ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Senate Secretary Jose Luis Montales. Balita! Samantala, sa patuloy pa rin namin pag-atin ng balita, alamin muna natin yung magiging lagay ng ating panahon. At siyempre, tingnan natin yung pinaka-latest na lagay ng ating panahon. Iatid yan sa atin ng Pag-asa, ng ating weather specialist. At mga kasama natin dyan mula sa Pag-asa, si Charmaine Barilla. Charmaine, magandang hapon, Charmaine. Sandali lang. Ayun, sorry. Ayun, Charmaine. Yes po, sir. Magandang hapon. Charmaine. Yes po. Ayun, narinig na kita. Ayan. Yes po. So, magandang hapon po sa inyo. Charmaine, pasensya ka na Medyo nag-ano tayo ngayon. Nag-a-adjust tayo ng konti Okay po, no problem Okay. po. Go ahead, Charmaine. So, sa ngayon po, umiiral pa rin yung ating southwest monsoon o habagat sa may Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Magdudulot nga yan ng malalakas na pagbugso ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Samantalang sa western Visayas at naralaming bahagi ng Luzon, iiral naman yung makalimlim na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dala rin ng habagat. At sa naralaming bahagi ng ating bansa, iiral naman yung mga localized thunderstorm. Iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na makararanas ng mga pagbugso ng mga pag-ulan dahil magpapatuloy yan sa susunod na 3 araw at maaari pang tumaas sa buong Ilocos Region at dito sa may Abra at Benguet. Yes, hello? Nag-adjust po tayo ng konti. Yes, hello po. Nag-adjust po tayo ng konti. Medyo high-tech ko dito sa loob ng studio ng IBC 13 ng Duan Radio. Kaya pasensyahan nyo na muna si Senyor Pacheco. Pero bukas po yan, magagamayan na po yan ni Senyor. Magagamayan na po natin itong kalagayan nito. Masyadong high-tech itong IBC 13 Masyado po itong Duan Radio. Medyo naninibago si Senyor. Doon sa pinanggalingan, walang ganito Kaya pasensya kayo Kaya medyo nag-a-adjust ako pero wag ko kayo mag-alala. Sa mga susunod na mga araw, medyo normal na at magiging gamay na ni Senyor itong gagawin natin. Okay, meron na po tayong 32 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Babalik tayo sa pinakadetalye pa rin ng ating mga balita sa ating panatuntunang Balita!
Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi na katapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Gising, galaw, hey, tara, sabay-sabay, Resin Mornings, simula good vibes lang, buong bayan, sabay-sabay paggalaw, balita, saya, sigla, aming hatid, sa bawat Pilipino, serbisyong walang patid. Serbisyong walang patid. Handa ka na ba sa isang buong araw na impormasyon at inspirasyon? Dito sa D11206 AM, tuloy-tuloy ang aksyon. May balitang dapat mong malaman, serbisyong dapat mong maranasan, at musikang siguradong magpapasaya sa'yo. News, Metro Manila. Tignan na ahead of time. check. Public affairs, Yung inflow tapos outflow kung Isa sa main check. Talk shows, na for hobby ganoon. check. Weekend classics at party mixes. From classics to now. Check na check. Isang istasyon. Kumpletong programa. D11206 AM. In the world of sports, opinions matter, and no one breaks it down like Bill Velasco. From courtside action to behind-the-scenes stories, Hardball brings you fearless analysis and real talk, straight from the experts, with special guests, top athletes, coaches, and insiders. You get the stories behind the game as it happens. Catch Hardball with Bill Velasco weekdays at 11 a.m. on D11206 AM. Hard hitting, no filter, just the game. Balita
Tuloy-tuloy tayo mga amigos at mga amigas sa ating paratuntunan pa rin ng aming pag-atid sa inyo ng mga tuloy-tuloy at walang kumpay ng mga balita at kasama natin ang buong staff ng News and Operation Center ng ating The One Radio IVC 13 sa patuloy na pag-atid namin ng mga detalye ng ating mga balita ngayong araw na ito. Bago, siyempre, alam po natin uwian blues ngayon, ha? Uwian blues, siyempre traffic at medyo hindi natin gusto natin malaman kung anong magiging lagay ng ating kalagayan ng trapiko natin sa gitna ng Metro Manila. At siyempre, talking about Metro Manila, makakasama natin dyan ang MMDA sa katawan po ni Joel Wahe. Okay, Wahe. Joel, magandang buenas tardes. Opo. Joel. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ray Pacheco, at sa lahat po ng Joel, buenas tardes. Magandang hapon. Opo, Okay na. magandang hapon po sa inyo at magandang hapon din po sa lahat ng mga inyong mga tagapakinig. Yung huling kalagayan ng trapiko natin ngayon, dito nga sa may EDSA, yung southbound lane ng EDSA, dun sa mga manggagaling sa Balintawak, sa oras na to, wala pa naman silang madadaan ng anumang pagbabagal patungo ng Kaingin Road hanggang makarating ng Muñoz. Bahagyang bumabagal man, U-turn slot lang yan sa may Bansalangin. Dahil pagsapit ng West Avenue, tuloy-tuloy din yan patungo po dito sa may Quezon Avenue. Maluwag din dyan sa may Panay Avenue, patungo dito sa may Scout Borromeo hanggang sa may Timog Avenue. Wala din problema sa may Kamuning, tuloy-tuloy pa rin yung usad ng mga sasakyan. Pagsapit ng Ermin Garcia, bahagyang babagal yan hanggang sa intersection naman ng Aurora Boulevard. Maluwag sa may Pitwason, patungo ng Santolan hanggang sa may Annapolis. Sa may Connecticut naman, nakakaranas na ng katamtaman hanggang sa mabagal, paakyat ng Ortigas Flyover patungo ng intersection ng Shaw Boulevard. Bahagyan luluwag yan pag nakatawid dyan sa intersection ng Shaw Boulevard. Pagdating dyan sa may Boni, muli pong mararanasan yung moderate to slow moving hanggang sa may Ayala Avenue. Maluwag sa may Pasay Road, patungo ng Magallanes hanggang sa may Evangelista. Sa Cabrera, bahagyang bumabagal na rin hanggang sa may Taft Avenue, pero maluwag naman sa may FD Harrison patungo ng Rojas Boulevard hanggang makarating ng Makapagal Boulevard. Sa kabilang panig naman ng EDSA, yung northbound lane, bahagyang bumabagal na rin dyan sa may Rojas Boulevard hanggang sa may Taft Avenue. Maluwag sa tramo patungo ng Magallanes hanggang Pasay Road. Pagsapit sa Ayala Avenue, moderate traffic hanggang sa may Buendia. Muling luluwag yan sa may Kalayaan Avenue patungo ng Guadalupe. Sa Pioneer Street, nagsisimula na rin pong bumagal ang usad ng mga sasakyan patungo sa may Shaw Boulevard hanggang sa may Ortigas. Ganun din sa may White Plains Avenue, katamtaman hanggang sa mabagal na ang daloy ng trapiko hanggang sa may intersection naman ng Aurora Boulevard. Maluwag yan pag nakatawid sa may Aurora Boulevard patungo ng Camyas Road, patungo ng East Avenue hanggang makarating pa ng Quezon Avenue. Bahagyang babagal uli dyan sa U-turn slot sa may North Avenue, pero pagdating ng Congressional, tuloy-tuloy pa naman yan patungo ng Oliveros hanggang makarating ng Balintawak. Joel. Yes, sir. Alam natin ngayon, mga inaasahan natin yung biglang pag-ulan. Nako, naka-ready ba lahat yung ating mga personnel ng MMDA para dapat, alam mo naman nakailangan may nakahanda na tayong bota dyan at saka yung kapote para sa ating mga personnel ng MMDA sa gitna ng kalye, di ba? Yes sir, naka-alert po yan at nakahanda po yung mga ating traffic enforcer para biglaan man yung pagbuhos ng ulan, maging visible pa rin po sila sa area, lalo na pagka biglaong bumuhos yung ulan, maraming tumitigil sa mga ilalim ng footbridge or mga underpass. So andyan po yung ating traffic enforcer, paalalahanan po yung mga nagpaparadahan dyan na nakakasagabal sila sa trapiko, magkapote po, magsuot ng maayos, then pwede po silang umalis po ulit sa area. Maraming salamat, Joel, sa pagbibigay mo sa aming daan ng mga sitwasyon ngayon ng trapiko. Tayo ngayon na magkasama rito sa The One, dahil kasi alam ko nung dati magkasama tayo doon sa kabilang istasyon, di ba? Opo. Kaya ngayon si Senyor Pacheco kasama mo ngayon dito sa The One. Kaya lagi ka sa The One, ha? Yes. Okay. Tutok lang sa The One, Joel, ha? Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyong lahat dyan. Okay. Mga kaibigan, si Joel Wahe at si Joel Wahe. Pupunan pala namin Joel Wahe.
At siyempre po ng ating Metro Manila Development Authority na naghahatid sa atin o nagbibigay sa atin ng pinaka-latest na lagay ng ating trapiko dyan po sa Metro Manila. MMDA Metro Base. Nagatid sa ating orasan 42 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Tuloy-tuloy pa rin tayo sa pinakadetalye ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, ikalawa ng buwan ng Hunyo. At syempre, good news po para sa ating mga motorista ha? Dahil po magpapatupad ng malakihang oil price rollback ang mga kumpanya ng langis sa bansa simula po ngayong araw na ito. Nagsisimula na yan ha? June 2, 2026. At batay po ito sa abiso ng Department of Energy o DOE, mababawasan po ng 4 na piso ha? At 76 na sentimo kada litro ang presyo ng gasolina. 9 na piso at 26 na sentimo naman kada litro ang bawas sa diesel. Samantala, 10 piso at 86 na sentimo kada litro ang mababawas sa presyo naman ng kerosene. At ito po ang pinakamalaking bawas presyo. Ang galing ng mga produktong petrolyo. Mukhang parang nabawasan ng konting pabigat sa krus yung ating mga kababayan dyan, yung ating mga drivers dyan. Medyo nahimasmasan ng konti dito po sa pinakamalaking bawas presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nagdaang buwan. At siyempre, inaasahan po na ito ay magbibigay ginhawa. Siyempre naman, sa mga motorista, lalo-lalo na sa ating mga mangingisda, magsasaka, at ganoon din ang siyempre, yung iba pang mga sektor na umaasa po dito sa langis na sa kanilang kabuhayan. Siyempre, lalo-lalo na po yung ating mga jeepney drivers dyan, yung mga motorcycle, yung mga angkas-angkas dyan, yung mga angkas group, yan po ang tiyak mo. Ang ngiti niya naabot ang gantenga na sa ngayong sitwasyon nito. Pasimula pa lang yan at sana antabayanan pa natin ang susunod na pagbabawas ng presyo ng ating mga pangunahing pangangailangan sa ng ating mga motorista. Meron na po tayo 44 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Balita! Balita! Senyor Balita! 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 At siyempre sa patuloy na pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga balita, 44 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Mahigit kumulang po naman sa 10,000 jeepney drivers at iba pang transport workers sa buong bansa ang nabigyan po ngayon ng pansamantalang hanap buhay sa ilalim po ng tupad naman ito. Tuloy Pasada Program ng Department of Labor and Employment o ang DOLE o DOLE. Layunin po ng tupad program na magbigay ng emergency employment at pansamantalang kita sa ating mga tsuper at transport workers sa gitna po ng epekto ng mataas na presyo ng ating langis. At batay po sa Department of Labor, umabot na sa mahigit na 9,981 na benepisaryo ang nakinabang sa programa, kung saan po ay 3,343 ang kumpletong nakatapos na ng kanilang trabaho, habang 6,638 naman ang patuloy pang nakikinabang. Bahagi ito ng UPLIP program ng pamahalaan na layong maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na sa sektor ng transportasyon. Meron na po tayo 46 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 At sa patuloy na pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga balita, nagkaloob naman po ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng tinatawag na ito pong magkano itong binigay na 2 patient transport vehicles at mga kagabitang medical na nagkakahalaga po ng 26.5 million pesos para po mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa mga probinsya. At pinangunahan po ni PCSO General Manager Vigiades Robles ang pamamahagi
bahagi. At bukod dito ay tumanggap din ang mga pampublikong paggamutan ng higit 300,000 PCSO Lotto revenues na nagmula po sa pondo noong Hunyo hanggang Disyembre ng taong 2025. Ayon po kay Robles, layunin ng inisyatibo na ilapit sa mga Pilipino, lalo na po sa mga kabilang sa tinatawag nating marginalized sector, ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Maraming salamat, PCSO. 47 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Senyor Balita! Senyor Balita! Sa patuloy pa rin pag-aatid namin sa inyo ng mga balita ngayong araw na ito ng Martes, yung mga proyektong kontrabaha medyo nakikita na po ang epekto ayon sa pamahalaan. At 82 barko ng China namataan po ito sa West Philippine Sea noong Mayo. Alamin po natin ang mga detalye niyan sa pagbabalik pa rin ng ating palatuntunang Senyor Balita! May mga katanungan ka ba tungkol sa iyong karapatan o problemang hindi masolusyonan? Isang tawag lang at nandyan na si Attorney Bob Ferrer at si Princess Jordan para umagapay sa iyo. Magbibigay boses sa iyong mga hinaing na dapat marinig. Bibigyang linaw yan dito sa Isang Tawag Ka Lang kasama si Attorney Bob Ferrer at Princess Jordan. 6:15 p.m. to 7:30 p.m. Dito lang sa D11206 AM. Sa bawat balita, may koneksyon. Sa bawat issue, may kwento. At sa bawat Pilipino, may epekto. Ito ang Balitang Konektodo. Ang programang hindi lang nagbabalita, kundi nagpapaliwanag kung bakit ito mahalaga sa atin. Kasama si Simon Ong. Pakinggan ang News Bites, balikan ang throwback tayo, at suriin sa anong connect sa atin. Balitang Konektodo. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga. Dito lang sa D11206 AM. Get ready to turn your Friday nights all the way up the mobile circuit. Hosted by DJ Sting and DJ Dreadnox. 1.5 hours of non-stop party music, all in the mix. Featuring guest DJs live from here and around the world. Now on a new time slot. Every Friday, 9:30 p.m. to 11 p.m. Only on the 11206 AM. Senyor Balita! 50 minutos na makalipas po ang alas 4 ng hapon at siyempre binewelcome po natin nandito po sa loob ng studio ang ating kagalang-galang na Pangulo po ng IBC 13 sa katawan po ni Ginoong Jimmy Policarpio. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa unang pag-arangkada natin dito po sa IBC 13 dito po sa The One hanggang alas 5 po kami ng hapon. At siyempre bukas po inaanyahan kami pa rin namin kayo ha. Huwag ko kayong alis sapagkat hanggang Biyernes po kami, Lunes hanggang Biyernes. Ang mapapakinggan po ninyo ang Senyor Balita. Maraming salamat Mr. President Jimmy. Mayroon natin kailangan, teka muna, mayroon sasabihin, may baikling pananalita lang ang ating Presidente. Okay, Mr. President. Directors, from management, and from myself, ini-welcome pa namin dito sa The One Radio Station ng IBC 13. At ako'y nasisiyahan kasi magkasama tayo. Kasi noong araw pa tayo magkasama, no? And ito'y para sumaya ang ating mga nakikinig at nanonood sa
social media na IBC 13-1, makikita nila na marami tayong mga ni-introduce, marami tayong in-introduce mga bago para mag-enjoy yung ating mga mga fans mo. Matagal na yan eh. Ray Pacheco is Ray Pacheco. Without Ray Pacheco, walang Senyor Balita. Maraming salamat, Mr. President. Welcome to IBC 13. Salamat sa pagtitiwala pa rin. Kaya naman tagal kami nagkasama ni Boss Jimmy. Maraming salamat, Boss Jimmy, sa pagbibigay daan mo sa amin at ika nga ay sisikapin natin ang magagawa natin upang ika nga ay lalo pa natin mabigyan ng kaukulang mga impormasyon at mga balita ang ating mga kababayan. At siyempre, ito pa rin ang ating palatuntunang Balita! Senyor Balita! Okay, tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Okay na? Okay na? Balita! Ayan. Ondera ko. Ayan. Okay. Siyempre, lumapit na po tayo sa tagdang oras ng ating pansamantalang pag-iwalay ngayong araw na ito. Pero samahan pa rin ninyo kami hanggang sa susunod na ayan, sa susunod na Martes. Ay bukas, pala, Merkules. Araw po na Merkules, magsama-sama ho tayo. At medyo bukas ho siguro, konting pasensya lang ho. At ang hirap po mag-adjust dito sa high-tech na studio ng IBC 13, ang ating The One Radio. Maraming po salamat doon sa mga nakasama namin at sa ating bumubuo ng News and Operation Center ng DWIC, yung aking EVP, yung aking masipag ng The One Radio. The One Radio. Pabira ka, senyor. The One Radio sabi na sa iyo eh. O lagi ka nagkakamali. O nga pala, nasa The One ka na eh. Kala mo ba, lagi na, nasa One na ka na, nasa number 1 ka na kung saan mo pa sinasabi ko ano pang istasyon na sinasabi mo, nasa The One ka na nga. O, hindi ka pa nasisiyahan. O nga naman, ano. Okay, sama po ninyo kami ha. Sa aming pag-adjust ngayong araw na ito. Pero bukas, sa tulong po ng aming mga kasama dito sa News and Operation Center ng The One, ay inaasahan po namin maayos namin ang aming pag-aatid sa inyo ng sunod-sunod at tuloy-tuloy na mga balita. At syempre, asahan din natin ang pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunahing mga balita natin na ihahatid namin sa inyo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Ayan ha. At 54 minutos na lang at konting-konti na lang at kami po ay magpapaalam na sa pag-ahatid namin sa inyo ng mga balita. Humingi mo kami ng unang pasensya ha. Dahil alam niyo naman ngayon lang ho nakaupo si senyor dito sa high-tech na himpilan ng The One dito po sa IBC 13. Pero bukas ho yan, magagabayan lang. Gabay-gabay lang ho yan eh. Para lang ho kung nagmamaneho ngayon ng sasakyan, ng isang mamahaling sasakyan na hindi ko kaya, masyadong high-tech eh. Hindi ko malaman kung ano pipindutin ko rito eh. Dahil kung ano na napipindut ko. Pero bukas mo, magsasanay ito tayo ng gusto dito sa napaka-high-tech na lugar namin dito sa IBC 13. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama namin mula sa News Department, ganun din po sa Engineering. Maraming salamat sa mga high-tech na mga technical natin na nakasama natin sa kabuuan ng ating balatuntunang. Wala na yung Senyor Balita. Okay na. Okay. At syempre hanggang bukas sa ganito ring oras, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Hasta mañana!